Hayaan mo siyang manganak, tapos itapon mo na. Ang kailangan lang naman natin ay ang tagapagmana, hindi ang basurang nagdala nito. Ang tinig na yon ay hindi nanggaling sa impyerno, kundi mula sa speaker ng teleponong aksidenteng naiwan ni Darian sa ibabaw ng mesa. Boses yon ni Luna, ang aking kakambal, ang babaeng may-ari ng pangalang ginagamit ko at ang babaeng may-ari ng mukhang nakikita ng asawa ko sa tuwing tinititigan niya ako. Para akong binuhusan ng nagyayelong tubig habang nakatayo sa likod ng mabigat na pinto ng aming silid. Ang bawat salita ay tumatarak sa aking dibdib ng mas malalim kaysa sa anumang patalim. Nanginginig ang aking mga kamay habang hawak ko pa rin ang karayom at sinulid. Kanina lamang ay payapa kong tinatahi ang natanggal na butones ng paboritong coat ni Darian. Gusto ko sanang sorpresahin siya. Gusto kong maramdaman niya na sa bawat suot niya ng damit na ito, yakap-yakap siya ng aking pag-aaruga. Ngunit sa isang iglap, ang karayom ay tumusok sa dulo ng aking daliri. Isang maliit na butil ng dugo ang namuo at pumatak sa puting tela. Mabilis na kumalat at dinungisan ang dapat sana ay perpekto kong regalo. Napatingin ako sa aking sarili sa salamin. Ang babaeng nakikita ko ay kamukhang-kamukha ni Luna, pero ang mga mata ay pag-aari ni Lucy. Pagod, takot at puno ng pagmamahal na walang patutunguhan. Dahan-dahan, ibinaba ko ang tinatahi ko at dinukot ang isang bagay mula sa bulsa ng aking apron. Isang puting stick na kanina ko pa tinatago. 2 guhit na pula. Positibo. Dapat ay tumatalon ako sa tuwa. Dapat ay umiiyak ako sa galak dahil sa wakas, nagbunga ang aming pagmamahalan o ang inaakala kong pagmamahalan. Pero ang 2 guhit na ito ay tila naging rehas ng isang kulungan. Buntis ako. At sa parehong sandali, na nalaman kong may buhay na sumisibol sa aking sinapupunan, nalaman ko rin ang plano nilang patayin ang aking pagiging ina. Ako ay isang kasangkapan lamang, isang pansamantalang lalagyan na itatapon kapag nakuha na ang laman. Bumukas ang pinto ng kwarto. Ang hangin ay biglang bumigat. Senyales na dumating na ang hari ng mansyon na ito. Pumasok si Darian Velasquez na tila pasan ang mundo sa kanyang mga balikat. Hindi man lang niya ako tinapunan ng tingin. Dumiretso siya sa walk-in closet habang tinatanggal ang kanyang kurbata nang walang kibo. Ang kanyang presensya ay parang isang malamig na pader na hindi ko kailanman matitibag. Sinubukan kong ngumiti. Iyong ngiting pilit kong pinapagaan para sa kanya kahit na ang loob ko ay gumuguho na. Kinuha ko ang tsinelas na inihanda ko sa paanan ng kama at lumapit sa kanya. Pagod ka ba, Darian? Nagluto ako ng sinigang na hipon. Iyong paborito mo. Mainit pa yon. Baka gusto mong... Hindi ko natapos ang aking sasabihin. Nilampasan niya ako na para bang hangin lang ako sa kanyang daraanan. Ang tsinelas na hawak ko ay nanatiling nakabitin sa ere. Tila isang rebultong walang halaga sa kanyang paningin. Ang bigat ng kanyang pagbabaliwala ay mas masakit pa kaysa sa kung sinampal niya ako. Hindi niya tinanggap ang aking pag-aaruga. Sa halip naglakad siya patungo sa maliit na mesa sa may bintana at may inilapag doon na isang brown envelope. Ang tunog ng makapal na papel na humampas sa ibabaw ng mahogany ay bumasag sa katahimikan ng silid. Umalingaw-ngaw yon sa aking pandinig. Tila hatol ng isang hukom sa isang nasasakdal na walang kalaban-laban. Tapusin na natin ang larong ito, Luna. Malamig niyang wika nang hindi lumilingon. Ang bawat pantig ay may halong pagod at inis. Pirmahan mo na. Alam mong darating ang araw na ito. Ito ang kasunduan. Kapag nakuha mo na ang gusto mo at nakuha ko na ang gusto ko, maghihiwalay tayo ng tahimik. Dahan-dahan akong lumapit sa mesa. Ang aking mga binti ay tila gawa sa tingga. Nanginginig ang aking mga daliri nang hawakan ko ang gilid ng dokumento. Petition for annulment. At sa ilalim nito, isang kasunduan
tungkol sa hatian ng ari-arian. Napapikit ako ng mariin upang pigilan ang mga luhang nagbabadyang bumagsak. Ito pala ang kapalit ng lahat ng gabing ipinagtimpla ko siya ng kape, ng lahat ng umagang inayos ko ang kanyang mga gamit, at ng lahat ng pagmamahal na ibinuhos ko ng palihim para sa kanya. Isa lamang itong transaksyon sa negosyo. Para sa kanya, ako si Luna, ang babaeng mukhang pera at kapangyarihan. Hindi niya nakilala si Lucy, hindi niya naramdaman ang puso ko. Darian, bulong ko, ang tinig ko ay halos hindi makalabas sa nanunuyot kong lalamunan. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin sa kanya na, "Mahal, ako ito, hindi si Luna at magkakaanak na tayo." Ngunit bago pa man ako makapagsalita, muling umugong sa aking isipan ang boses ni Luna mula sa telepono kanina. "Hayaan mo siyang manganak, tapos itapon mo na." Nanlamig ang buong katawan ko. Kung sasabihin ko kay Darian ang totoo ngayon, kung sasabihin kong buntis ako, hindi kaya kunin nila ang anak ko, hindi kaya itapon nila ako sa kalsada, at ang batang ito ay lumaki sa piling ng isang amang walang puso at isang inang tiyahin na walang ibang alam kundi kasakiman. Napahawak ako sa aking tiyan. Doon, sa ilalim ng aking palad, ay may isang buhay na walang kamalay-malay sa bagyong sasalubong sa kanya. Ang anak ko, ang dugo at laman ko. Tumingin ako kay Darian. Nakatalikod pa rin siya. Nakatanaw sa madilim na hardin sa labas. Tila hindi makatingin sa akin dahil sa pandidiri o dahil sa awa. Hindi ko na alam. Pero isa lang ang malinaw. Sa bahay na ito, walang puwang para sa amin ng anak ko. Sa bahay na ito, ang anak ko ay magiging tagapagmana lamang at ako ay basura. Ang sakit na kanina ay parang punyal sa dibdib ko ay unti-unting napalitan ng isang kakaibang init, galit, takot, at higit sa lahat, ang likas na tapang ng isang ina na handang gawin ang lahat para sa kanyang supling. Pinahid ko ang luhang tumakas sa aking mata gamit ang likod ng aking palad. Huminga ako ng malalim, pilit na pinapakalma ang nanginginig kong kalamnan. Kinuha ko ang ballpen na nakapatong sa ibabaw ng dokumento. Ang bigat nito sa aking kamay ay parang bigat ng aking desisyon. "Sige," sagot ko, at nagulat ako sa tatag ng sarili kong boses. "Pipirma ako." Lumingon si Darian, bahagyang nagulat sa bilis ng aking pagsuko. Inaasahan siguro niyang magmamakaawa ako o mag-iinarte tulad ng gagawin ni Luna. Pero hindi niya nakita ang pagmamakaawa sa aking mga mata. Ang nakita niya ay isang babaeng tinanggap na ang kanyang pagkatalo upang manalo sa laban na siya lang ang nakakaalam. Lumapit ang dulo ng ballpen sa papel. Sa bawat guhit ng tinta, nararamdaman kong pinuputol ko na ang taling nag-uugnay sa akin kay Darian. Sa bawat letra ng pangalang Lunaria na isinusulat ko, pinapatay ko na ang pag-asang magiging pamilya kami. Paalam, Darian. Bulong ng isip ko habang tinatapos ang huling kurba ng pirma. Hindi mo man ako minahal, pangako ko sa'yo. Mamahalin ko ang anak natin ng higit pa sa buhay ko. Malayo sa'yo. Ibinaba ko ang ballpen. Ang tunog ng pagtama nito sa mesa ay tila hudyat ng pagtatapos ng isang kabanata at simula ng isang digmaan. Tumingin ako sa kanya sa huling pagkakataon, hindi bilang asawa, kundi bilang isang estranghero na nagbigay sa akin ng pinakamalaking sakit at pinakamagandang regalo sa buong mundo. "Aalis na ako bukas," sabi ko nang walang emosyon. Habang sa loob-loob ko ay nagpaplano na ako ng pagtakas ngayong gabi mismo. Dahil bukas, baka huli na ang lahat para sa anak ko. Ang bigat ng aking talukap ay kasing bigat ng pasaning iniwan ng nakaraang gabi. Nagising ako hindi sa haplos ng sikat ng araw, kundi sa lamig ng magkabilang dulo ng kama. Wala na si Darian. Ang tanging naiwan niya ay ang gusot sa kumot na hugis ng kanyang katawan. Isang paalala na pisikal ko siyang katabi, ngunit milya-milya ang layo ng kanyang puso.
Bumangon ako at napatingin sa salamin ng tokador. Muli kong naalala kung bakit ako naririto. Tila bumalik ang aking gunita sa ospital. 3 buwan na ang nakararaan. Naaalala ko pa ang amoy ng gamot at ang desperasyon sa mga mata ni Inay at Itay habang nakaluhod sa aking harapan. Umiiyak sila, hindi para sa akin, kundi para kay Luna na nalulong sa utang at bisyo. Parang awa mo na, Lucy, ang sabi ni Inay habang mahigpit na hawak ang aking mga kamay na magaspang sa trabaho. Utang na loob mo sa ate mo ang buhay mo. Noong nagkasakit ka ng dengue, ang tuition fee niya ang ginamit namin panggamot sa'yo. Panahon na para bayaran mo yon. Iyon ang gapos na hindi ko kailanman matatakasan. Ang utang na loob. Kaya heto ako ngayon, suot ang mamahaling seda na hindi naman akin, sa loob ng isang mansyon na hindi ko naman tahanan. Ang katahimikan ng umaga ay biglang binasag ng ugong ng isang sasakyan sa labas. Hindi nagtagal, narinig ko ang matutunog na yabag ng takong napapalapit sa main door. Ang bawat hakbang ay tila martilyong dumudurog sa sahig, mabigat at puno ng awtoridad. Kilala ko ang tunog na yon. Dumating na ang reyna ng mga Velasquez. Nagmadali akong lumabas ng kwarto, inaayos ang aking sarili upang magmukhang presentable. Sa paanan ng grand staircase, nakatayo si Doña Esmeralda. Ang kanyang presensya ay sapat na upang palamigin ang hangin sa buong kabahayan. Nakasuot siya ng ternong kulay abo. Ang kanyang mga mata ay matalas na sumusuri sa bawat sulok ng mansyon, naghahanap ng kahit anong mali. "Good morning po, Mommy." Bati ko sa kanya ng may paggalang. Sinusubukan kong gayahin ang tono ng boses ni Luna, bagaman alam kong kahit anong gawin ko ay hindi magiging sapat para sa kanya. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi maitatagong dismaya. "Huwag mo akong mamami, Luna. Hanggat hindi mo binibigyan ng tagapagmana ang anak ko, isa ka lang palamuti sa bahay na ito, at mukhang kahit pagiging palamuti ay hindi mo pa magawa ng maayos." Naglakad siya patungo sa sala at ipinahid ang kanyang daliri sa ibabaw ng antigong mesa. Ipinakita niya sa akin ang kanyang daliri. Walang alikabok, ngunit para sa kanya, marumi pa rin ito. "Tingnan mo ito," asik niya. "Ang dumi. Ganito ba mag-asikaso ng bahay ang isang kalderon? Puro kapagpapaganda. Pero ang bahay ng asawa mo, napapabayaan." "Pasensya na po. Sasabihan ko po ang mga katulong na..." "Hindi," putol niya sa akin. Ang kanyang labi ay kumurba sa isang nangiting walang init. "Ikaw ang maglilinis nito. Gusto kong ikaw mismo ang magpunas ng sahig sa sala. Gamitan mo ng basahan at floor wax. Lumuhod ka at linisin mo ang bawat sulok. Baka sakaling matuto kang magpakumbaba." Nanlaki ang aking mga mata. Ang utusan akong maglinis ay hindi parusa para sa akin. Sanay ako sa hirap. Ang masakit ay ang intensyon niyang ipahiya ako. Gusto niyang makita ang prinsesang si Luna na nakaluhod at nagkudkod. Hindi niya alam, ang babaeng nasa harapan niya ay si Lucy, na ang mga tuhod ay kalyado na sa paglilinis ng mga silid-aralan. Walang imik akong kumuha ng basahan at timba. Lumuhod ako sa malamig na marmol. Habang ikinikilos ko ang aking mga kamay sa sahig, naramdaman ko ang hapdi ng mga tusok ng karayom sa aking daliri mula kagabi. Ngunit mas mahapdi ang tingin ni Doña Esmeralda na nakatayo sa itaas. Pinapanood ako na parang isang hayop sa sirko. Ang amoy ng floor wax ay humalo sa amoy ng kanyang mamahaling pabango. Isang nakakasulasok na kombinasyon na nagpapaikot sa aking sikmura. Lumipas ang ilang oras at halos manhid na ang aking mga tuhod. Nang matapos ako, tumayo ako nang paika-ika. Gutom na ako. Hindi pa ako nag-aagahan at 2:00 na ng hapon. "Tapos na po," mahina kong sabi. "Mabuti," sagot niya nang hindi man lang tumitingin. "Aalis na ako. At huwag kang kakain sa dining table. Doon ka sa kusina."
Ang amoy mo ay parang katulong, hindi bagay sa hapagkainan ng mga Velasquez. Umalis siya na parang isang bagyong nanalasa at nag-iwan ng wasak na tanawin. Dumiretso ako sa kusina. Nanginginig ang mga laman sa gutom at pagod. Nakita ko ang isang supot ng pandesal sa ibabaw ng ref. Tira pa ito noong isang araw. Kumuha ako ng isa. Matigas na ito at malamig, pero nang kagatin ko ito, lasang langit pa rin. Nanguya ako ng mabilis habang tumutulo ang luha sa aking pisngi. Kinain ko ito hindi para sa akin, kundi para sa batang nasa sinapupunan ko. Kumapit ka, anak. Bulong ng isip ko. Hindi tayo susuko. Nang medyo mahimasmasan, umakyat ako sa kwarto upang iligpit ang mga nakakalat na gamit ni Darian bago siya dumating. Habang pinupulot ko ang kanyang coat na itinapon niya sa sofa kagabi, may nahulog na isang maliit na papel mula sa bulsa nito. Pinulot ko ito. Isang boarding pass. Manila to Zurich, one-way ticket. Ang petsa ay sa susunod na linggo. Nalaglag ang pangako. Zurich? Doon nagtatago si Luna. Doon niya gustong magpunta para magpakalayo-layo. Alam ba ni Darian? Pupuntahan ba niya ang totoong Luna? O sadyang nagkataon lang na gusto niyang umalis para takasan ako? Ang sakit ng pagtataksil. Kahit na ako ang unang nanloko, ay kumirot sa aking puso. Aalis siya at iiwan ako dito sa impyernong ito mag-isa. Biglang umaljingaw-ngaw ang isang pamilyar na pakiramdam mula sa aking tiyan pataas sa aking lalamunan. Ang amoy ng natuyong floor wax sa aking mga kamay at ang stress ng pagkatuklas sa tiket ay nagsama-sama. Nasusuka ako. Tumakbo ako patungo sa banyo. Halos madapa ako sa pagmamadali. Isinara ko ang pinto at napaluhod sa harap ng inidoro. Inilalabas ang kakarampot na laman ng aking tiyan. Ang huni ng aking pagduwal ay pumuno sa maliit na espasyo. Habang hinahabol ko ang aking hininga, narinig ko ang malalakas na kalampag sa pinto ng kwarto. Bumalik na pala si Doña Esmeralda? O baka si Darian? Luna, buksan mo ang pinto. Ang boses ay kay Doña Esmeralda. Matinis at puno ng hinala. Ang mga katok ay mas naging agresibo na parang gigibain niya ang pinto anumang oras. Narinig kitang nasusuka. Anong tinatago mo? May sakit ka ba na hindi namin alam? O baka naman, nagdodroga ka na naman tulad ng sabi ng mga chismis? Nanlaki ang mga mata ko habang nakasandal sa malamig na tiles ng banyo. Hawak ko ang aking tiyan, ang aking sikreto, ang aking buhay. Kung malalaman niyang buntis ako ngayon, sa sandaling ito, kung saan wala akong kakampi, siguradong katapusan na namin ng anak ko. Nakalusot ako sa matalas na hinala ni Doña Esmeralda sa pamamagitan ng isang kasinungalingan. Sinabi kong sira ang tiyan ko dahil sa kinaing panis na tinapay, isang alibay na lalo lamang nagbigay sa kanya ng dahilan upang hamakin ang aking kawalan ng klas. Ngunit ng gabing iyon, hindi ang aking sikreto o ang kanyang pang-aalipusta ang gumambala sa katahimikan ng mansyon, kundi ang biglaang pagbagsak ng haligi ng tahanan. Umuwi si Darian na tila isang kandilang nauubusan na ng mitsa. Ang kanyang matipunong pangangatawan na karaniwan ay puno ng tikas at lamig ay ngayoy sumusuray. Sinalubong ko siya sa may pintuan at agad kong naramdaman ang init na nagmumula sa kanyang katawan. Isang init na tumatagos sa tela ng kanyang basang Amerikana. Nanginginig siya, hindi sa galit, kundi sa isang matinding lagnat na pilit niyang nilalabanan. Agad na nagkagulo ang mga kasambahay, ngunit sa halip na tumulong, nakita ko ang takot sa kanilang mga mata. Takot silang magkamali, takot silang mapagalitan ng amo nilang bihirang magpakita ng kahinaan, kaya ako ang kumilos. Ako ang sumalo sa bigat niya habang inaakay ko siya paakyat sa aming silid. Kaya ko ang sarili ko, Luna, bulong niya, ngunit ang boses niya ay mahina at garalgal. Salungat sa tigas ng kanyang utos, hindi ko pinansin ang kanyang pagtanggi.
Sa pagkakataong ito, hindi ako ang sunod-sunurang asawa na natatakot sa kanyang anino. Ako ang babaeng nag-aalala, ang babaeng may bitbit na buhay sa sinapupunan at hindi hahayaang mawala ang ama ng kanyang anak. Inihiga ko siya sa malambot na kutsyon. Mabilis kong hinubad ang kanyang sapatos at ang basang Amerikana. Ang kanyang balat ay nagiinit, tila nililiyab ng apoy mula sa loob. Kumuha ako ng palanggana, ng maligamgam na tubig at malinis na tuwalya. Nang idampi ko ang basang tela sa kanyang noo, napapikit siya sa ginhawa. Ang kanyang mga kilay na kanina ay magkasalubong sa sakit ay dahan-dahang umaliwalas. Pinanood ko ang pagtulo ng tubig mula sa bimpo patungo sa palanggana. Lumilikha ng maliliit na alon na sumasalamin sa kaguluhan ng aking isip. Piniga ko ang bimpo at muling idinampi sa kanyang leeg. Ang init niya ay tila lumilipat sa aking mga palad. Isang koneksyon na higit pa sa pisikal. Nang makatulog siya ng mahimbing, dahan-dahan akong bumaba patungo sa kusina. Alam kong hindi sapat ang gamot lang. Kailangan niya ng lakas. Kailangan niya ng init na magpapawis sa lamig ng kanyang katawan. Naghanda ako ng sinigang na hipon. Ito ang luto ni Inay kapag may sakit ako noong bata pa. Ang lasa ng tahanan na matagal nang ipinagkait kay Darian sa malaki, ngunit walang pusong bahay na ito. Ang amoy ng asim ng sampalok at ang aroma ng sariwang hipon ay pumuno sa hangin. Nilalabanan ang esterilisadong amoy ng mansyon. Nang matapos, naglagay ako ng mainit na sabaw sa isang mangkok at dinala ito sa kwarto. Gising na siya, nakasandal sa headboard. Ang mga mata ay mapungay pa rin, ngunit wala na ang matinding sakit. Inilapag ko ang tray sa bedside table. Kain ka muna. Mahina kong alok. Mainit pa ito. Tinitigan niya ang mangkok na tila isang banyagang bagay. Sanay siya sa steak, sa pasta, sa mga pagkaing inihahanda ng chef, hindi sa simpleng sinigang na niluto ng kanyang asawa. Kinuha ko ang kutsara, hinipan ang sabaw upang palamigin ito ng kaunti at itinapat sa kanyang bibig. Saglit siyang nag-alinlangan, ngunit bumuka rin ang kanyang mga labi. Humigop siya. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Ang kanyang mga balikat ay bumaba. Ang kanyang mukha ay lumambot. Tila may nahanap siyang isang piraso ng kanyang pagkabata sa lasa ng sabaw na yon. Masarap, bulong niya. Iyon ang unang beses na pinuri niya ang kahit anong ginawa ko. Ipinagpatuloy ko ang pagpapakain sa kanya hanggang sa maubos ang laman ng mangkok. Nang ililigpit ko na ang pinagkainan, bigla niyang hinawakan ang aking pulso. Napahinto ako. Ang kanyang hawak ay mahina, ngunit sapat na upang pigilan ang aking mundo sa pag-ikot. Kinuha niya ang aking kamay at inilapit sa kanyang mukha. Sinuri niya ang aking mga daliri. Hinaplos ng kanyang hinlalaki ang aking palad. Nanigas ako sa kaba. Ang mga kamay na ito ay hindi makinis tulad ng kay Luna. Ang mga kamay na ito ay puno ng kalyo mula sa paglalaba, sa paglilinis, ng sahig kanina, at sa ilang taong pagtatrabaho bilang guro. Ang gaspang ng mga kamay mo, puna niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagtataka at hindi pandidiri. Tumingala siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng sagot sa isang bugtong na hindi niya maunawaan. Dati, takot na takot kang masira ang manicure mo. Ngayon, parang kamay ito ng isang taong nagtatrabaho. Bumilis ang tibok ng puso ko. Mahuhuli na ba niya ako? Nagbago na ako, Darian. Pagsisinungaling ko, bagaman kalahati nito ay totoo. Napagtanto ko na walang silbi ang makinis na kamay kung wala naman itong nagagawang mabuti para sa taong mahal ko. Natigilan siya sa sinabi ko. Isang katahimikan ang namagitan sa amin, ngunit hindi ito mabigat tulad ng dati. Ito ay isang komportableng katahimikan. Sa halip na bitawan ako, masinigpitan niya ang hawak sa aking kamay.
Ipinikit niya ang kanyang mga mata at inilagay ang aking palad sa kanyang pisngi. Tila humuhugot ng ginhawa mula sa aking magaspang na balat. Dito ka lang, bulong niya bago siya muling hilahin ng antok. Huwag kang aalis. Nanatili ako doon. Nakaupo sa gilid ng kama habang hawak niya ang kamay ko. Pinanood ko ang pagtaas-baba ng kanyang dibdib. Gustong-gusto kong sabihin sa kanya na, "O Darian, dito lang ako. Dito lang kami ng anak mo." Pero alam kong hiram lang ang sandaling ito. Ang lalaking ito ay nahuhulog sa pag-aalaga ni Lucy habang binabanggit ang pangalan ni Luna. Kinabukasan, nagising ako na may sinag ng araw na tumatama sa aking mukha. Wala na ang bigat sa aking dibdib, ngunit napalitan ito ng panibagong kaba nang makita kong gising na si Darian at nakatitig sa akin. Maaliwalas na ang kanyang mukha, wala na ang lagnat, ngunit ang kanyang mga mata ay may kakaibang ningning na ngayon ko lang nakita. "Good morning," bati niya. Walang halong lamig, walang halong galit. Good morning," nauutal kong sagot habang bumabangon. "Kamusta ang pakiramdam mo?" "Mas mabuti dahil sa'yo." Bumangon siya at naupo sa gilid ng kama, malapit sa akin, masyadong malapit. Amoy ko ang kanyang sabon at ang natural na bango ng kanyang balat. Tinitigan niya ako ng seryoso, tila may malalim na iniisip. Pagkatapos ay binitawan niya ang mga salitang magpapabago sa direksyon ng aming tadhana. Yung tungkol sa annulment. Panimula niya at halos tumigil ang paghinga ko. "Kalimutan mo muna yon. Gusto kong bumawi. Sa weekend, pumunta tayo sa Tagaytay. Tayong dalawa lang. Walang trabaho, walang mommy, walang ibang tao. Gusto kitang makilala ulit. Luna." Tagaytay. Ang lugar ng mga pangarap at ngayon, ang lugar kung saan maaring mabunyag ang lahat. Gusto kong humindi dahil sa panganib, pero ang puso ko, ang taksil kong puso, ay sumigaw ng oo. Ang hamog ng Tagaytay ay tila isang malambot na kumot na bumabalot sa aming sasakyan. Pilit na itinatago kami mula sa mapanghusgang mga mata ng mundo. Sa bawat pag-ikot ng gulong sa paakyat na kalsada, nararamdaman kong lumalayo kami sa bigat ng mansyon, sa matatalas na tingin ni Doña Esmeralda, at sa mga kasinungalingang humahabol sa akin. Ngunit kasabay ng paglayo namin ay ang pagbigat ng konsensya sa aking dibdib. Kasama ko ang lalaking mahal ko, pero kasama niya ang babaeng hindi naman ako. Bumagsak ang ulan nang marating namin ang private cabin ng mga Velasquez. Ang langit ay nagdilim, tila nakikiramay sa bagyong namumuo sa loob ko. Wala kaming kasamang driver o katulong. Si Darian mismo ang nagbuhat ng aming mga gamit. Isang simpleng gawain na hindi ko akalaing gagawin ng isang CEO na sanay pagsilbihan. Sa loob ng cabin, ang tanging liwanag ay nagmumula sa fireplace na mabilis niyang sinindihan. Ang init ng apoy ay lumaban sa ginaw na dala ng hangin, lumilikha ng isang matalik at pribadong mundo para sa aming dalawa. Basang-basa ako dahil sa pagtakbo namin mula sa sasakyan kanina. Nanginginig ang aking katawan, hindi lang dahil sa lamig, kundi dahil sa kaba ng pagiging malapit sa kanya sa ganitong paraan. "Maupo ka muna dyan, kukuha ako ng tuwalya," utos niya, ngunit malambing ang kanyang tono. Pagbalik niya, dala niya ang isang makapal na tuwalya. Akala ko ay iaabot niya lang ito sa akin, pero nagulat ako nang siya mismo ang magpatong nito sa aking ulo. Naupo siya sa aking likuran, sa may sofa. Naramdaman ko ang kanyang mga daliri na dahan-dahang minamasahe ang aking anit habang tinutuyo ang aking buhok. Napapikit ako. Ang bawat haplos niya ay parang kuryenteng dumadaloy sa aking buong pagkatao. Gumigising sa mga natutulog na pangarap. Ito ang mga sandaling pinangarap ko nung pinapanood ko lang sila ni Luna mula sa malayo. Ang maging sentro ng kanyang atensyon, ang maging inaalagaan. Alam mo ba, panimula niya,
Ang kanyang boses ay mababa at malapit sa aking tainga. Dati, ayaw na ayaw mong pumupunta dito. Sabi mo, boring at masyadong tahimik. Gusto mo laging nasa party, sa mga lugar na maingay at puno ng tao. Napalunok ako. Tao lang din ako, Darian. Nagbabago ang gusto. Nagbabago ang pananaw. Minsan, ang katahimikan pala ang kailangan natin para marinig ang sarili nating puso. Huminto ang kanyang mga kamay sa pagkilos. Naramdaman ko ang pagbigat ng kanyang hininga sa aking batok. Dahan-dahan niya akong iniharap sa kanya. Sa liwanag ng apoy, nakita ko ang refleksyon ng isang damdaming matagal nang nawala sa kanyang mga mata. Ang pagmamahal. Ngunit para kanino? Para sa akin ba? O para sa ilusyon ng isang nagbagong luna? Sino ka ba talaga? Tanong niya ng pabulong. Tila nalilito. Nanlaki ang mga mata ko. Alam na ba niya? Ngunit nagpatuloy siya kasi ang babaeng kaharap ko ngayon, hindi siya ang babaeng pinakasalan ko. Mas mabuti siya. Mas totoo. At natatakot ako kasi baka panaginip lang ito at paggising ko bukas, babalik ka na sa dati. Hinawakan niya ang aking pisngi. Ang kanyang hinlalaki ay marahang humaplos sa aking labi. Gustong-gusto kong sabihin sa kanya ang totoo. Ako ito, Darian. Si Lucy. Ang babaeng laging nagmamahal sa'yo sa dilim. Pero ang katotohanan ay magiging mitya ng aming katapusan. Kaya pinili kong angkinin ang sandaling ito. Kahit hiram lang, kahit nakaw lang. Hindi ito panaginip, sagot ko. At kusa nang kumilos ang aking katawan. Isinandal ko ang aking ulo sa kanyang dibdib. Narinig ko ang mabilis na tibok ng kanyang puso, kasabay ng ritmo ng sa akin. Nandito ako, at hinding-hindi ako babalik sa dati. Niyakap niya ako ng mahigpit na parang takot siyang mawala ako. Sa init ng kanyang yakap, nakalimutan ko ang pangalan ko. Nakalimutan ko ang plano. Nakalimutan ko ang mundo. Ang tanging mahalaga ay kaming dalawa. Ang apoy sa fireplace at ang sanggol sa aking sinapupunan na tahimik na nakikinig sa tibok ng puso ng kanyang ama. Unti-unting naglapit ang aming mga mukha. Nakatitig siya sa aking mga labi. Pumikit ako, hinihintay ang pagdampi ng kanyang halik. Ito na. Ito na ang langit na kapalit ng impyernong pinagdaanan ko. Ngunit bago pa magdikit ang aming mga labi, isang matalim na liwanag ang bumasag sa dilim ng kwarto. Ang cellphone ko sa ibabaw ng mesa ay umilaw at nag-vibrate ng malakas. Tila isang babala mula sa realidad na pilit naming tinatakasan. Napahiwalay si Darian. Medyo nadismaya ngunit inabot niya ang telepono. Si Isandro, sabi niya, at agad na nanigas ang kanyang panga. Bumalik ang lamig sa kanyang mga mata. Bakit tumatawag ang lalaking yon ng ganitong oras? Kinuha ko ang telepono mula sa kanya. Nanginginig ang mga kamay. Isandro, ang pangalang ginagamit ni Luna kapag gusto niyang kontakin ako ng palihim. Sasagutin ko lang, baka emergency sa negosyo. Palusot ko, bagaman alam kong wala namang negosyo si Isandro, kundi ang lustay ng pera ni Luna. Lumabas ako sa terrace, sinalubong ang hampas ng ulan at hangin. Sinagot ko ang tawag. Hello? Ang boses na sumagot sa akin ay hindi kay Isandro. Iyon ay ang boses na kamukha ng sa akin, ngunit puno ng lason at puot. Ang saya-saya niyo yata dyan sa Tagaytay. Bungad ni Luna. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi sa ginaw, kundi sa isang baliw na galit. Akala mo ba hindi ko alam? Nakikita ko kayo, Lucy. Nakikita ko kung paano ka tumingin sa asawa ko. Masyado kang nag-e-enjoy sa buhay na hiram mo lang. Nilibot ko ang aking paningin sa madilim na paligid ng cabin. Ang mga puno ay tila mga aninong nagmamasid. Nasaan ka? Tanong ko. Pilit pinatatatag ang boses ko. Nasa lobby ako ng hotel sa baba. Sagot niya. At naramdaman ko ang pagtindig ng aking mga balahibo. Bumaba ka dito ngayon din. Dalhan mo ako ng pera.
At kung hindi ka bababa sa loob ng 10 minuto, ako mismo ang aakyat dyan at sisiguraduhin kong magiging abo ang gabing ito para sa inyong dalawa. Napatingin ako sa loob ng cabin. Nakaupo si Darian sa sofa, nakatingin sa apoy, naghihintay sa aking pagbabalik. Ang paraiso namin ay naging isang kulungan sa loob lamang ng ilang segundo. Tapos na ang panaginip. Ang init na iniwan ng yakap ni Darian ay mabilis na naglaho nang humakbang ako palabas ng cabin. Sinalubong ako ng malamig na hangin ng Tagaytay na tila mga karayom na tumutusok sa aking balat. Nagpaalam ako kay Darian na bibili lamang ako ng gamot para sa biglaang pagsakit ng ulo, isang kasinungalingan na lumabas sa aking bibig nang may pait at bigat. Iniwan ko siya sa harap ng fireplace, ang lalaking mahal ko na umaasang babalik ako agad. Habang ako ay naglalakad patungo sa bangungot na akala ko ay tinakasan ko na. Ang lobby ng hotel ay halos walang tao dahil sa masungit na panahon. Sa isang madilim na sulok, nakaupo ang isang babaeng refleksyon ng aking sarili, ngunit baluktot at puno ng mantsa. Si Luna, halos hindi ko siya makilala. Ang kanyang buhok na dati ay laging maayos at makintab ay ngayoy buhaghag at tila hindi na suklay ng ilang araw. Ang kanyang mga mata ay lubog at napapaligiran ng itim na anino, senyales ng walang tulog at labis na pag-aabuso sa katawan. Nakasuot siya ng mamahaling damit, ngunit ito ay gusot-gusot at may mantsa ng alak. Nang makita niya ako, isang ngiting mapakla ang gumuhit sa kanyang mga labi. Tumayo siya at lumapit, ang amoy ng sigarilyo at alak ay sumampalsa sa aking pang-amoy. Buti naman bumaba ka, bati niya. Ang boses ay garalgal at may halong pangungutya. Akala ko, tuluyan mo nang inangkin ang asawa ko. Anong kailangan mo, Luna? Diretsahang tanong ko, habang mahigpit na nakahawak sa aking pitaka. Binibigyan naman kita ng allowance buwan-buwan. Bakit ka nandito? Kulang yon, asik niya, at bigla niyang hinablot ang aking braso. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa aking balat. Natalo ako sa casino, Lucy, at si Isandro, kailangan niya ng pambayad sa utang. Kung hindi ako magbabayad ngayon, papatayin nila kami. Kaya akin na ang ATM card mo. Binuksan ko ang aking bag at kinuha ang isang envelope na naglalaman ng cash na itinago ko para sana sa emergency ng panganganak ko. Iniabot ko ito sa kanya. Nanginginig ang aking kamay sa galit at awa. Hayan, yan lang ang meron ako. Umalis ka na at huwag ka nang magpapakita sa amin. Hinablot niya ang envelope at mabilis na binilang ang laman. Tila hindi siya nakontento, pero sapat na yon para panandali ang humupa ang kanyang galit. Akmang aalis na sana ako nang biglang mahagip ng kanyang paningin ang aking tiyan. Dahil sa hangin, humapit ang aking bestida sa aking katawan at ang maliit na umbok ng aking sinapupunan ay hindi na maitatago. Nanlaki ang mga mata ni Luna. Ang kanyang tingin ay lumipat mula sa aking tiyan patungo sa aking mukha. Isang nakakapanindig balahibong katahimikan ang namagitan sa amin. Kinabahan ako. Akala ko ay magagalit siya. Akala ko ay sasabunutan niya ako dahil nabuntis ako ng asawa niya. Pero hindi. Unti-unting gumuhit ang isang demonyong nangiti sa kanyang mukha. Isang halakhak ang kumawala sa kanyang lalamunan. Matinis at puno ng malisya. Buntis ka. Bulong niya. Tila nanalo siya sa loto. Lumapit siya at akmang hahawakan ng tiyan ko, pero tinapig ko ang kamay niya. Perfect! Ito ang solusyon sa lahat ng problema ko. Anong ibig mong sabihin? Umatras ako. Protektado ng aking mga braso ang aking anak. Alam mo bang may trust fund na makukuha ang sino mang magbibigay ng unang apo kay Doña Esmeralda? Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman. Ikaw ang magdadala. Ikaw ang magpapakahirap manganak. Pero paglabas ng batang yan, akin siya.
Ako ang legal na asawa, Lucy. Sa mata ng batas at sa mata ni Darian, anak ko yan. Hindi, nanginginig kong sagot. Tao ang nasa tiyan ko, Luna. Hindi premyo sa laro mo. Tao? Lumapit siya at bumulong sa aking tainga. Ang kanyang hininga ay mainit at nakakasulasok. Sa tingin mo ba, tatanggapin ka ni Darian at ng nanay niya kapag nalaman nilang isa ka lang impostora? Hindi. Itatapon ka nila sa kulungan. Kaya kung gusto mong mabuhay ang anak mo, ibibigay mo siya sa akin. Pagkapanganak mo, aalis ka at ako ang babalik sa mansyon kasama ang anak ko. Ang takot na naramdaman ko kanina ay biglang naglaho at napalitan ng isang nag-aapoy na puot. Sa buong buhay ko, ako ang sunod-sunuran. Ako ang anino. Pero ngayon, may buhay na nakadepende sa akin. Tinitigan ko siya sa mata, matalim at walang takot. Subukan mo, Luna. Subukan mong agawin ang anak ko. Baka nakakalimutan mo, pareho tayo ng muka. Kung kaya mong maging demonyo, kaya ko ring maging mas masahol pa sa'yo para protektahan ang dugo at laman ko. Tinalikuran ko siya bago pa tumulo ang aking mga luha. Rinig ko pa ang kanyang pahabol na sigaw na puno ng pagbabanta. Ngunit hindi na ako lumingon. Tumakbo ako pabalik sa cabin. Ang bawat hakbang ay mabigat. Kailangan kong umalis. Kailangan kong ilayo ang anak ko sa mga buwitreng ito. Pagpasok ko sa cabin, basang-basa ako ng ulan at luha. Inaasahan kong sasalubungin ako ni Darian ng yakap o ng tanong kung bakit ako natagalan. Ngunit ang naabutan ko ay isang katahimikan na mas malamig pa sa bagyo sa labas. Nakatayo si Darian sa gitna ng sala. Wala na ang lambot sa kanyang mukha na nakita ko kanina. Ang kanyang panga ay nakatiim at ang kanyang mga mata ay bumalik sa pagiging yelo. Walang emosyon, walang awa. Hawak niya ang aking cellphone. Ang screen nito ay umiilaw. Nagpapakita ng isang notification mula sa bangko. Nag-withdraw ka ng 5 milyong piso mula sa joint account natin, 5 minuto ang nakararaan. Ang boses niya ay mahina, pero parang kulog na yumanig sa buong kwarto. At ang location ng withdrawal ay sa ATM sa lobby ng hotel na ito. Napasinghap ako. Hindi ko alam na may alert ang bangko sa cellphone ko na konektado rin sa kanya. Ang perang ibinigay ko kay Luna, akala niya ay ninakaw ko. Naglakad siya palapit sa akin. Bawat hakbang ay puno ng paghihinala. Sabi mo bibili ka lang ng gamot, pero nagpunta ka sa bangko para kumuha ng pera. Para saan, Luna? Para sa sugal? O para sa lalaking tumawag sa'yo kanina? Gusto kong magpaliwanag. Gusto kong sabihin na, hindi Darian, ibinigay ko yun kay Luna para tigilan na tayo. Pero paano? Paano ko ipapaliwanag ang katotohanan nang hindi inaamin na ako ay isang manloloko? Darian, maniwala ka. Hagulgol ko. Humahakbang palapit para hawakan siya. Huwag mo akong hawakan. Umiwas siya. At ang pagtanggi niyang iyon ay mas masakit pa sa pisikal na sampal. Tumingin siya sa akin na parang ako ang pinakamaduming bagay sa mundo. Akala ko, nagbago ka na. Akala ko, totoo na ang lahat ng ito. Pero pera lang pala talaga ang habol mo. Tinalikuran niya ako at naglakad patungo sa kwarto. Iniwan akong nakatayo doon habang ang tubig mula sa aking damit ay tumutulo sa sahig, kasabay ng pagkadurog ng huli kong pag-asa. Ang gabi ay lumalim kasabay ng paglamig ng aming mga puso. Hindi na nagsalita si Darian. Ang tanging maririnig sa loob ng cabin ay ang paglagitik ng apoy sa fireplace at ang paminsan-minsang paglagok niya ng alak mula sa basong hawak niya. Ang bawat tagay niya ay tila isang pader na itinatayo sa pagitan naming dalawa, mas mataas at mas matibay sa bawat minuto. Hindi na ako nagsalita para magpaliwanag. Anong silbi? Ang katotohanan ay mas masahol pa sa kasinungalingang iniisip niya.
Kaya tinanggap ko ang papel na ibinigay niya sa akin, ang maging sakim, ang maging manloloko. Mas madaling umalis kapag kinamumuhian ka na niya. Mas madaling tumakbo palayo kapag alam mong wala ka nang babalikan. Hinintay kong bumigat ang kanyang paghinga, ang senyales na nilamon na siya ng alak at pagod. Nakatulog siya sa sofa, ang kanyang mukha ay puno ng sakit at pagkadismaya kahit sa kanyang pamamahinga. Saglit ko siyang pinagmasdan. Hinaplos ng aking tingin ang bawat linya ng kanyang mukha. Kinakabisado ang bawat detalye para baunin sa aking paglisan. Isang taksil na luha ang pumatak mula sa aking mata at mabilis kong pinahid. Hindi ito ang oras para sa kahinaan. Dahan-dahan na parang isang magnanakaw sa sarili kong buhay, pumasok ako sa kwarto. Kinuha ko ang isang maliit na backpack. Hindi ko kinuha ang mga mamahaling damit o alahas. Ang tanging isinilid ko ay ang ilang piraso ng damit na dala ko mula sa dati kong buhay, ang pregnancy test kit na nagpabago ng lahat at ang maliit na perang naipon ko mula sa aking sahod bilang guro. Ito lang ang tunay na akin. Bago ako umalis, naupo ako sa harap ng tokador. Sumulat ako sa isang kapirasong papel. Hindi ito liham ng paumanhin, kundi liham ng pasasalamat at pamamaalam. Darian, patawad kung hindi ako ang babaeng inaakala mo. Aalis na ako para hanapin ang sarili ko, malayo sa anino ng pangalang ito. Salamat sa lahat, lalo na sa regalong ibinigay mo sa akin na hindi mo namamalayan. Ito ang magiging lakas ko. Huwag mo na akong hanapin. Paalam. Maingat kong tiniklop ang papel. Sa tabi nito, hinubad ko ang singsing na pangkasal na suot ko. Ang malamig na metal ay tila sumunog sa aking balat. Napakabigat nito, hindi dahil sa diamante, kundi dahil sa bigat ng mga kasinungalingang kinakatawan nito. Inilapag ko ito sa ibabaw ng tokador, sa tabi ng isang mangkok ng sabaw na ininit ko para sa kanya sakaling magising siyang masakit ang ulo. Isang huling pag-aaruga, kahit pa sa paglisan. Suot ang backpack. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto sa likod ng kusina. Ang hampas ng ulan at hangin ay agad na yumakap sa akin. Isang malupit ngunit tapat na pagsalubong. Malakas ang buhos ng ulan, na para bang ang langit mismo ay umiiyak. Para sa aking kapalaran, ang bawat patak ay lumilikha ng isang malungkot. At tuloy-tuloy na ugong sa bubong na yero. Tinatabunan ang anumang ingay na maaari kong malikha. Ang tanging daan palabas ay ang mataas na bakod na gawa sa bato sa likod ng hardin. Kinailangan kong gamitin ang lahat ng aking lakas. Nanginginig ang aking mga kalamnan habang kumakapit ako sa madulas na bato. Ang putik ay dumikit sa aking damit. Ang lamig ay tumatagos hanggang sa aking mga buto. Ngunit hindi ako tumigil. Hawak ko ang aking tiyan, humuhugot ng lakas mula sa maliit na buhay sa loob nito. Para sa kanya ang lahat ng ito. Nang sa wakas ay marating ko ang kabilang panig. Bumagsak ako sa basang damuhan. Hinahabol ang aking hininga. Pagod na pagod ako, ngunit malaya na. Naglakad ako sa madilim at walang katao-taong kalsada. Ang tanging ilaw ay nagmumula sa buwan na buwan na paminsan-minsan ay sumisilip sa makakapal na ulap. Ang bawat hakbang ay isang paglalakbay palayo sa hawlang ginto at palapit sa isang hindi tiyak na kinabukasan. Nasa kalagitnaan ako ng paglalakad nang may isang liwanag na biglang sumilaw sa aking mga mata. Sapat upang masilaw ako at mapahinto. Isang itim na sasakyan ang huminto sa aking harapan. Ang makina nito ay tahimik. Halos hindi marinig sa lakas ng ulan. Nanigas ang aking buong katawan. Sino ito? Mga tauhan ba ni Luna o ni Doña Esmeralda? Dahan-dahan, bumukas ang pinto sa passenger seat. Ang liwanag mula sa loob ng sasakyan ay nagbigay silweta sa taong nakaupo sa driver's seat. Hindi ko maaninag ang kanyang mukha, ngunit narinig ko ang isang boses. Isang boses na hindi ko inaasahan. Isang boses mula sa nakaraan na akala ko ay kinalimutan ko na.
Lucy, ikaw ba yan? Anong ginagawa mo dito sa gitna ng bagyo? 5 taon. Sa loob ng 5 taon, ang ulan sa Tagaytay ay napalitan ng sikat ng araw sa Cebu. Ang amoy ng takot ay napalitan ng halimuyak ng bagong lutong tinapay. Ang babaeng tumakbo sa dilim na may dalang sikreto sa sinapupunan ay isa na ngayong ina at negosyante. Kilala bilang si Lucia, ang may-ari ng tanyag na ang munting panadero bake shop and learning center. Ang aking umaga ay hindi na nagsisimula sa takot na baka may kumatok sa pinto, kundi sa maliliit na halik at malalambing na tinig. Mama, gising na. May order po tayo ng 200 ensaymada ngayon. Iyon ang boses ni Jacob, ang mas seryoso at business-minded sa aking kambal. And, Mama, sabi ni Teacher Amy, I'm the best po sa drawing class yesterday. Iyon naman si Jason, ang mas malikhain at palangiti. Sila ang aking mundo. Sila ang 2 dahilan kung bakit ang bawat pagmasa ko ng harina at bawat gabing puyat ay nagkakaroon ng halaga. Sa maliit na apartment namin sa itaas ng bake shop, bumuo kami ng sarili naming paraiso. Isang paraisong simple, masaya, at higit sa lahat, ligtas. Isang hapon, habang tinuturuan ko silang magdekorasyon ng cupcakes, biglang nagtanong si Jason, Mama, yung papa po ba namin, mahilig din sa chocolate cupcakes? Natigilan ang kamay kong may hawak na piping bag. Ang tanong na yon ay parang isang maliit na batong ibinato sa isang tahimik na lawa. Lumilikha ng mga alon na umaabot hanggang sa pinakatatago kong alaala. 5 taon na, pero ang kirot ay naroon pa rin. Ngumiti ako, isang ngiting pilit kong pinatatatag para sa kanila. Oo anak, paborito niya ang lahat ng luto ko. Sana po makilala namin siya balang araw, sabi ni Jacob, habang maingat na inilalagay ang sprinkles sa kanyang cupcake. Ang kanyang mga mata, na kopya ng mga mata ni Darian, ay puno ng isang inosenteng pag-asa. Hinaplos ko ang kanilang mga buhok. Ang aking mga kamay na dati ay magaspang sa paglilinis ay ngayoy malambot at laging may amoy ng vanilla. Balang araw mga anak, kapag handa na ang lahat. Habang sa Cebu, may isang pamilyang nabubuo sa tamis ng tinapay at pagmamahal. Sa Maynila, may isang imperyong nabubuhay sa lamig ng salapi at kapangyarihan. Sa pinakatuktok ng Velasquez Tower sa Makati, nakatayo si Darian Velasquez, nakatanaw sa mga ilaw ng syudad na tila isang kumpol ng mga bituing hindi niya maabot. Mas mayaman siya ngayon, mas makapangyarihan, ngunit ang kanyang mga mata ay walang buhay, kasing walang laman ng malawak niyang opisina. 5 taon na siyang isang hari na walang reyna, isang lalaking nagtatrabaho para makalimot. Ang kasal niya kay Luna ay matagal nang natapos. Nang bumalik ang totoong Luna sa mansyon, ilang linggo matapos ang aking paglisan, hindi kinailangan ng mahabang panahon para makita ni Darian ang pagkakaiba. Ang ugaling magastos, ang pagwawalang bahala, ang kawalan ng init. Lahat ay bumalik. Ang babaeng nag-alaga sa kanya noong may sakit siya ay naglaho na parang bula. Isang tahimik na annulment ang naganap at si Luna ay nawala na rin sa kanyang buhay. Dala ang malaking halaga ng pera at ang mga sikretong hindi nito isiniwalat. Pero gabi-gabi, sa katahimikan ng kanyang penthouse, hinahanap-hanap pa rin ni Darian ang lasa ng sinigang na nagpagaling sa kanya, ang pakiramdam ng magaspang ngunit maalagang kamay sa kanyang noo, at ang babaeng nagparamdam sa kanya kung ano ang tunay na tahanan. Hinanap niya ito, ngunit walang Lunaria Calderon na tumutugma sa alaala niya, para siyang naghahanap ng isang multo. Ang 2 magkaibang mundo namin ay muling pagtatagpuin ng isang hindi inaasahang pangyayari. Isang gabi, habang isinasara ko na ang bake shop, ang katahimikan ay binasag ng pag-vibrate ng aking telepono sa ibabaw ng counter.
Isang hindi pamilyar na numero. Sinagot ko ito. Hello? Lucy? Anak? Ang boses sa kabilang linya ay mahina at basag. Ang boses ng aking ina. Ang itay mo. Wala na siya. Ang mga salitang iyon ay parang isang malakas na sampal na yumanig sa mundo kong maingat kong binuo. Bumagsak ang hawak kong tray ng mga cupcake. Ang matamis na icing at malalambot na tinapay ay kumalat sa sahig. Isang perpektong metapora para sa biglaang pagkasira ng aking pinakaiingatang kapayapaan. Kailangan kong umuwi. Kailangan kong bumalik sa Maynila. Makalipas ang 2 araw, naroon na ako sa gitna ng magulong NAIA Terminal 3. Hawak ang magkabilang kamay ng aking kambal, ang ingay ng mga anunsyo sa airport, ang pag-iyak ng mga sanggol, at ang pagmamadali ng mga tao ay bumalot sa amin. Naramdaman kong naninikip ang aking dibdib. Ito ang syudad na tinakasan ko. Ang syudad na pinagmulan ng aking pinakamatinding sakit. Mama, can I have that red ball? Turo ni Jason sa isang laruang bola sa isang stall. Okay anak, but stay close to me. Paalala ko. Sa isang iglap ng aking paglingon para kausapin si Jacob, nakawala si Jason. Hinabol niya ang isang bolang, biglang gumulong palayo sa amin. Jason, bumalik ka dito! Sigaw ko, ngunit ang boses ko ay nalunod sa ingay ng paligid. Ang pulang bola ay gumulong ng mabilis, diretso sa daraanan ng isang lalaking matikas na nakasuot ng itim na business suit. Naglalakad ito ng may awtoridad, tila hindi alintana ang kaguluhan sa paligid. Ang maliit na katawan ni Jason ay sumalpok sa binti ng lalaki. Napasinghap ako at nagmadaling tumakbo palapit. Ngunit huli na, yumuko ang lalaki upang tingnan ang batang bumangga sa kanya. Sa sandaling iyon, ang oras ay tila bumagal. Mula sa aking kinatatayuan, kitang-kita ko ang pagtatagpo ng kanilang mga mata. Ang mga mata ng aking anak at ang mga mata ng kanyang ama. Ang mga mata ni Darian Velasquez ay nanlaki sa pagkabigla, puno ng isang damdaming hindi niya maipaliwanag. Tumingin siya sa batang nasa harapan niya, isang perpektong maliit na bersyon ng kanyang sarili. Ang mga matang yon, bakit parang nakatingin ako sa sarili kong salamin noong bata pa ako? Ang pagitan ng aking kinatatayuan at ng lugar kung nasaan si Darian at ang aking anak ay tila naging isang malawak na karagatan. Ang masiglang ingay ng paliparan ay unti-unting humina sa aking pandinig, napalitan ng isang matinis na ugong. Ang mundo ko ay bumagal hanggang sa halos huminto. Ang tanging gumagalaw ay ang mabilis na pintig ng aking puso, na tila isang kabayong nagwawala sa loob ng aking dibdib. Nakatitig si Darian sa mukha ni Jason. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang ekspresyon mula sa pagiging abala. Napalitan ito ng pagkalito, pagkatapos ay pagkabigla, at sa huli, isang hindi maipaliwanag na pagkilala. Para siyang nakakita ng isang multo ng kanyang sariling pagkabata. Bago pa man siya makapagsalita, bago pa man niya matawag ang pangalan ko o ang pangalan ni Luna, kumilos na ako. Ang aking mga binti ay tila nagkaroon ng sariling isip, mabilis na tumakbo palapit sa kanila. Ang aking katawan ay naging isang pananggalang sa pagitan nilang dalawa. Hinila ko si Jason sa aking likuran, kasabay ng paghila ko kay Jacob na nakasunod sa akin. Pasensya na po, Ginoo. Wika ko. Pilit na pinatatag ang aking boses kahit nanginginig ang aking mga tuhod. Hindi ko siya tiningnan sa mata. Itinuon ko ang aking tingin sa kanyang mamahaling sapatos na katumbas na siguro ng isang buwang kita ng aking bake shop. Pasaway po kasi ang anak ko. Isang nakabibinging katahimikan ang namayani sa pagitan naming dalawa. Naramdaman ko ang kanyang matalas na titig na sinusuri ang bawat pulgada ng aking pagkatao. Luna? Ang pagbanggit niya sa pangalang iyon ay parang isang sampal na gumising sa akin mula sa pagkatulala. Pinuno ko ng lamig ang aking mga mata at sa wakas ay tumingala
upang harapin siya. Nakita ko ang gulat sa kanyang mukha. Ang babaeng nasa harapan niya ngayon ay hindi na ang babaeng gusgusin na tumakas sa ulan 5 taon na ang nakalipas. Nakasuot ako ng isang simpleng navy blue dress. Ang buhok ko ay nakapusod ng maayos at ang aking tindig ay tuwid at puno ng kumpiyansa, isang postura na pinaghirapan kong buuin sa loob ng 5 taon. Nagkakamali po kayo ng tao. Sagot ko ng may diin sa bawat salita. Gumamit ako ng formal na pananalita upang magtayo ng pader sa pagitan namin, upang iparamdam sa kanya na siya ay isang estranghero. Hinawakan ko ng mahigpit ang mga kamay ng aking mga anak at akmang tatalikod na. Imposible, bulong niya, sapat lang para marinig ko. Ang boses na yan, ang mukhang yan. Hindi ko na siya pinatapos. Mabilis akong naglakad palayo. Hila-hila ang kambal, hindi lumilingon. Ang bawat hakbang ay isang laban sa pagnanais kong tumakbo. Kailangan kong magmukhang kalmado. Kailangan kong magmukhang wala akong tinataguan. Nang medyo nakalayo na kami, naramdaman ko ang marahang paghila sa aking palda. Tumingin ako sa ibaba at nakita ko ang nagtatakang mukha ni Jacob. "Mama," tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng inosenteng pag-usisa. "Bakit po kamukha ko yung uncle kanina? Para ko po siyang nakikita sa salamin." Ang tanong na yon ay parang isang punyal na bumaon ng diretso sa aking puso. Huminto ako at lumuhod sa kanilang harapan. Hindi alintana ang mga taong dumaraan. Niyakap ko sila ng mahigpit na mahigpit. Ibinuhos ko sa yakap na yon ang lahat ng takot, lahat ng sakit, at lahat ng pagmamahal na itinago ko sa loob ng 5 taon. "Magkamukha lang siguro, anak," pagsisinungaling ko habang pinipigilan ang sariling paghikbi. Maraming ganun sa mundo. Nang muli akong tumayo at sumulyap sa likuran, nakita ko si Darian na nakatayo pa rin sa parehong pwesto, tila isang estatwang hindi matinag. Nakatanaw siya sa aming direksyon. Ang kanyang mukha ay isang blankong canvas ng kaguluhan. Maya-maya, nakita kong inilabas niya ang kanyang telepono. Isang mabilis na tawag at ilang segundo lang ang lumipas. Isang lalaking nakaunipormeng itim ang mabilis na lumapit sa kanya. Nakita ko ang paggalaw ng mga labi ni Darian, isang utos na tahimik ngunit tiyak. Ang kanyang assistant ay tumango, at ang mga mata nito ay lumingon sa aming direksyon bago kami tuluyang mawala sa paningin. Ang mga sumunod na araw sa burol ni Itay ay naging isang malabong panaginip. Ang aking pagluluksa ay nabahiran ng walang tigil na pagkabalisa. Pakiramdam ko, may mga matang laging nakamasid. Isang itim na sasakyan na laging nakaparada sa kabilang kanto ng kapilya. Isang lalaking laging nagbabasa ng dyaryo sa bench sa tapat. Alam kong sinusundan niya kami. Sa 2 gabi, sa opisina ni Darian sa Makati, ang katahimikan ay mas mabigat kaysa sa bakal. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng aircon. Pumasok ang kanyang assistant. Naglalakad ng walang ingay sa makapal na carpet. Inilapag nito ang isang brown envelope sa ibabaw ng malawak na mesa ni Darian. "Sir, ito na po ang resulta," magalang nitong sabi. "Mula po sa hibla ng buhok na nakuha ninyo sa balikat ng inyong suit noong araw na yon." Hindi nagsalita si Darian. Hinintay niyang makalabas ang kanyang assistant bago niya dahan-dahang binuksan ang sobre. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Isang bagay na hindi kailanman nangyayari sa isang Darian Velasquez. Inilabas niya ang isang papel. Ang mga salita ay teknikal at puno ng mga numero, ngunit ang kanyang mga mata ay dumiretso sa ilalim na bahagi, sa ilalim ng mga pangalang Darian Velasquez at John Doe. Child sample isa. Nakasulat sa makapal at itim na letra ang mga salitang babago sa lahat. Probability of paternity, 99.999%. Ang papel ay dahan-dahang bumagsak mula sa kanyang mga kamay. Napasandal siya sa kanyang upuan, napahawak sa kanyang sentido.
Ang lahat ng piraso ng palaisipan, ang magaspang na kamay, ang lasa ng sinigang, ang biglaang pagbabago, ang paglisan, at ngayon, ang isang batang kamukhang kamukha niya ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Bumubuo ng isang larawan na masakit at hindi ka panipaniwala. Ang libing ni Itay ay ang huling tanikala na nag-uugnay sa akin sa Maynila. Pagkatapos mailagay ang kanyang mga labi sa huling hantungan, agad akong nag-book ng flight pabalik sa Cebu. Habang papalipad ang eroplano palayo sa syudad, naramdaman ko ang paggaan ng aking dibdib. Babalik na ako sa aking ligtas na munting mundo, sa amoy ng tinapay, at sa yakap ng aking mga anak. Akala ko, tapos na. Akala ko, nakatakas na naman ako. Ngunit si Darian Velasquez ay hindi na ang lalaking basta na lang maghihintay. Kung noon ay isa siyang nagyayelong bundok, ngayon ay isa siyang agos ng tubig na kayang pasukin ang pinakamaliit na siwang ng aking depensa. Isang linggo matapos ang aking pagbabalik, isang formal na liham ang dumating sa aking bake shop. Mula ito sa Velasquez Foundation, ang pinakamalaking charity arm ng kumpanya ni Darian. Nakasaad sa sulat na ang munting panadero ay napili bilang pangunahing partner para sa kanilang National Feeding and Literacy Program para sa mga batang kapuspalad. Isang alok na hindi ko pinangarap, isang oportunidad na kayang baguhin hindi lang ang buhay ko, kundi ang buhay ng libu-libong bata. At sa ilalim ng sulat, nakalagay ang pangalan ng project head na personal na mangangasiwa sa partnership, Darian Velasquez. Nanginig ang kamay kong may hawak sa papel. Ito ang kanyang paraan. Hindi niya ako kinumpronta. Hindi niya ako sinigawan. Sa halip, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para bitagin ako sa isang sitwasyon kung saan hindi ako maaaring tumanggi. Dahil kung tatanggi ako, hindi lang sarili ko ang tinatalikuran ko, kundi pati ang mga batang matutulungan sana ng programa. Isang napakatalinong bitag. Wala akong nagawa, kundi pumayag. Dumating siya sa Cebu, makalipas ang ilang araw, para sa isang official site visit. Formal ang kanyang kasuotan, profesional ang kanyang pananalita. Tinalakay namin ang logistics, budget at mga plano. Pero habang nagsasalita siya tungkol sa mga numero, ang kanyang mga mata ay laging napapadpad sa labas ng bintana ng opisina ko, kung saan naglalaro ang kambal sa maliit na garden. Hindi niya sila binabanggit, ngunit ang kanyang mga mata ay sumisigaw sa pananabik. Isang hapon, nasira ang aming luma at nag-iisang delivery van. Panahon pa yon ng lolo ko. At ngayon, sa pinakakailangan kong araw, dahil sa isang malaking order mula sa isang eskwelahan, tuluyan na itong bumigay. Napaupo ako sa gilid ng kalsada, halos maiyak sa frustrasyon. Biglang may isang mamahaling itim na sedan ang huminto sa aking tabi. Bumaba mula rito si Darian, tinanggal ang kanyang mamahaling coat at inilapag sa upuan ng sasakyan. Anong problema? Tanong niya. Sira ang makina. Hindi naaandar. Sagot ko nang hindi siya tinitingnan. Inaasahan kong tatawag siya ng mekaniko o uutusan ang kanyang driver. Ngunit sa halip, itinaas niya ang manggas ng kanyang puting polo, lumuhod sa maruming semento, at sinilip ang ilalim ng van. Nakita ko ang pagkunot ng kanyang noo, ang pagtulo ng pawis sa kanyang mukha. Kinuha niya ang mga gamit sa toolbox at nagsimulang magkalikot. Si Darian Velasquez, ang CEO ng isa sa pinakamalaking kumpanya sa Asia, ay nakaluhod sa ilalim ng aking bulok na van. Ang kanyang mga kamay, na sanay pumirma ng milyon-milyong kontrata, ay ngayoy puno ng grasa. Makalipas ang isang oras, muling umandar ang makina. Tumayo siya, pinunasan ang kanyang noo, gamit ang likod ng kanyang palad. Nag-iwan ng itim na mantsa ng langis sa kanyang balat. Tumingin siya sa akin at ngumiti. Isang totoong nangiti na ngayon ko lang ulit nakita. Okay na, sabi niya. Maaabot mo na ang delivery mo. Hindi ako nakapagsalita. Naiinis ako.
Naiinis ako dahil sa isang simpleng kilos, unti-unti niyang ginigiba ang mga pader na itinayo ko para kamuhian siya. Nang gabing iyon, habang mahimbing nang natutulog ang kambal, isang hindi pamilyar na numero ang tumawag sa aking telepono. Sinagot ko ito. 5 million pesos. Bungad ng isang pamilyar at nakalalasing na boses. Si Luna, i-transfer mo sa account ko bukas. Kung hindi, tatawagan ko si Doña Esmeralda at sasabihin kong may dalawa siyang apo sa Cebu na tinatago ng isang impostora. Nanlamig ang aking dugo. Bago pa ako makasagot, ibinaba na niya ang tawag. Ang ahas ay nagising na. Kinabukasan, habang gulong-gulo ang isip ko, nakita ko si Darian sa labas ng bake shop. Naglalaro ng bola ang kambal sa damuhan. Lumapit si Darian sa kanila, hindi bilang isang ama, kundi bilang isang kaibigan. Kinuha niya ang bola at nakipaglaro. Pinanood ko sila mula sa bintana. Nakita ko kung paano siya nagpaturo kay Jason kung paano i-dribble ang bola. Nakita ko kung paano niya binuhat si Jacob para makapag-shoot ito sa ring na gawa sa lumang gulong. At sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, narinig ko siyang tumawa. Isang malakas at totoong tawa na umalingaw-ngaw sa buong paligid. Isang kirot ang biglang kumurot sa aking puso. Ito sana ang pamilya ko. Ito sana ang buhay namin kung naging tapat lang ang lahat. Isang taksil na luha ang dumaloy sa aking pisngi. Sa gitna ng magandang tanawing iyon, isang matinis na tunog mula sa humaharurot na gulong ang pumunit sa katahimikan ng hapon. 2 itim na van ang biglaang huminto sa harap ng aking bake shop. Mabilis na bumukas ang mga pinto. Hindi mga goons ang lumabas, kundi mga lalaking nakasuot ng barong at mga abogadong may dalang itim na briefcase. At mula sa unang sasakyan, dahan-dahang bumaba ang isang babae, nakasuot ng eleganteng itim na bestida. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng marmol. Si Doña Esmeralda. Diretso siyang naglakad patungo sa akin. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa akin, kundi sa kambal na ngayon ay nagtatago na sa likod ni Darian. Huminto siya sa aking harapan. Ang kanyang anino ay bumalot sa aking buong pagkatao. Ang pagdukot sa bata ay isang mabigat na krimen. Wika niya. Ang kanyang boses ay malamig at matalim na parang yelo. Nandito ako para kunin ang mga apo ko. Ang hangin ay biglang naging yelo. Ang masayang tawanan ng aking mga anak na kanina ay musika sa aking pandinig, ay biglang naglaho, napalitan ng isang mabigat at nakakabinging katahimikan. Ang pagdating ni Doña Esmeralda ay parang isang madilim na ulap na biglang tumakip sa sikat ng araw. Lumapit ako sa aking mga anak. Hinila sila sa aking likuran na tila isang inahing manok na poprotekta sa kanyang mga sisiw mula sa isang lawin. Naramdaman ko ang panginginig ng maliliit nilang kamay na nakakapit sa aking damit. Mami, anong ginagawa mo dito? Ang boses ni Darian ay naglalaman ng paggalang, ngunit mayroon na itong diin ng pagtutol. Humarang siya sa pagitan namin ng kanyang ina. Isang buhay na pader na naghihiwalay sa nakaraan at sa kasalukuyan. Ngunit ang mga mata ni Doña Esmeralda ay hindi para sa kanya. Ang mga ito ay nakatutok sa akin, matalas at puno ng pandidiri. Tumabi ka, Darian. Utos niya. Ang kanyang boses ay walang bahid ng anumang emosyon. Hindi ikaw ang kailangan ko. Nandito ako para sa babaeng yan at sa mga batang ninakaw niya. Hindi ko sila ninakaw. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Anak ko sila. Isang mapanghamak na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Anak mo? Paano naging anak ng isang impostora ang mga tagapagmana ng mga Velasquez? Ang alam ko, si Lunaria Calderon ang asawa ng anak ko. At ikaw, itinuro niya ako mula ulo hanggang paa. Hindi ikaw si Luna. Isa kang huwad, isang anino na naglakas loob mangarap. Lumapit ang kanyang mga abogado. Hawak ang makakapal na dokumento. Base sa Article 220 ng Family Code,
Panimula ng isa, ang parental authority ay mapupunta sa lolo at lola kung mapatunayang ang magulang ay unfit at ang pagiging isang manloloko at kidnapper ay sapat na basihan para ideklara kang unfit. Napasinghap ako at tila naubos ang hangin sa aking mga baga. Ang bawat salita nila ay isang pako na ibinabaon sa aking pagkatao. Pilit na inilalayo sa akin ang karapatan ko bilang isang ina. Ngunit nang makita ko ang takot sa mga mata ni Jacob at Jason, isang kakaibang tapang ang biglang umakyat mula sa kaibuturan ng aking puso. Ang babaeng dating sunod-sunuran ay biglang naglaho. Ang natira ay isang ina na handang lumaban hanggang sa huling hininga. Unfit? Inangat ko ang aking ulo at sinalubong ang kanyang tingin. Ang panginginig ng aking boses ay napalitan ng tatag. Sino po sa atin ang unfit? Ako ba na nag-isang pinalaki, pinakain at minahal ang mga batang ito sa loob ng 5 taon? O kayo, na handang itago ang katotohanan para lang sa pangalan at pera? Anong ibig mong sabihin? Kumunot ang noo niya. Alam ko po ang lahat. Pagpapatuloy ko, ang bawat salita ay isang bala. Alam ko po kung paano ninyo pinagtakpan ang mga kalokohan ni Luna noon. Alam ko po ang tungkol sa mga lalaki niya, ang mga utang niya sa sugal. Lahat ng iyon ay tiniis at itinago ninyo para lang mapanatili ang perpektong imahe ng pamilya Velasquez. Handa kayong magbulag-bulagan sa kasamaan para sa reputasyon. At ngayon, sasabihin ninyo sa akin na ako ang hindi karapat-dapat? Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Ang kanyang pagiging kalmado ay nabasag ng isang kisap-matang gulat. Tama na, Mami, maring sabi ni Darian. Naglakad siya palapit sa akin at tumayo sa aking tabi. Hinawakan niya ang aking balikat. Ang init ng kanyang palad ay nagbigay sa akin ng lakas. Itigil mo na to. Kung may kasalanan man dito, ako yon. Ako ang nabulag. Ako ang hindi nakakilala sa babaeng tunay na nagmahal sa akin. Hinarap niya ang kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang desisyon na matagal nang dapat niyang ginawa. Sila, si Lucy at ang mga anak namin. Sila ang pamilya ko ngayon. At kung kailangan kong talikuran ang pangalang Velasquez para sa kanila, gagawin ko. Natigilan si Doña Esmeralda. Ang kanyang mukha ay namutla. Sa unang pagkakataon, nakita ko siyang natalo. Ang reyna ng yelo ay natunaw sa harap ng nag-aalab na pagmamahal ng isang ama. Akmang tatalikod na sana siya nang may biglang sumigaw mula sa kabilang kalsada. Darian, Lucy, tulong! Ang boses na yon, ang boses ni Luna. Lumingon kaming lahat. Sa gitna ng kaguluhan, sa sandaling ang lahat ng atensyon ay nasa amin, isang babae ang mabilis na humila sa kambal palayo sa amin. Si Luna, kasama ang 2 lalaking mukhang maton, ay isinasakay ang aking mga anak sa isang itim na van na walang plaka. Mama, Papa! Narinig ko ang takot sa sigaw ng aking mga anak. Ang mundo ko ay gumuho. Huwag! Sigaw ko, kasabay ng pagtakbo ni Darian. Ngunit huli na ang lahat. Ang marahas na pagsara ng pinto ng van ay lumikha ng isang nakakakilabot na tunog na sinundan ng mabilis na pagharurot nito palayo. Ang alikabok na iniwan ng mga gulong nito ay humalo sa mga luhang biglang bumalong sa aking mga mata. Napasalampak ako sa lupa. Ang aking mga tuhod ay nawalan ng lakas. Isang sigaw ang namuo sa aking lalamunan, ngunit walang tunog na lumabas. Ang tanging nararamdaman ko ay ang pagkirot ng aking dibdib na tila pinupunit. Kinuha nila ang aking buhay, kinuha nila ang aking mga anghel. Lumuhod si Darian sa aking harapan. Ang kanyang mukha, na kanina lang ay puno ng tapang, ay ngayoy basag sa desperasyon. Hinawakan niya ang aking mga balikat. Lucy, makinig ka, nanginginig niyang sabi. Babalik sila. Kukunin natin sila pabalik, pangako.
Ngunit ang kanyang pangako ay nalunod sa ugong ng papalayo na van at sa walang katapusang sakit na bumalot sa aking buong pagkatao, ang pagkawala ng aking mga anak ay tila isang malaking kamay na humugot sa lahat ng kulay sa aking mundo. Ang asul na langit ay naging abo, ang luntiang damo ay naging kulay lupa. Ang tanging natira ay ang itim na kawalan sa aking dibdib. Sa gitna ng aking pagluluksa, naramdaman ko ang pag-vibrate ng telepono sa bulsa ni Darian. Ang mahinang ugong na yon ay isang marahas na paalala na mayroon pa kaming dapat gawin na hindi pa tapos ang laban. Kinuha niya ang telepono, ang kanyang mga kamay ay matatag, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Si Luna. Nasa akin ang mga bata. Bungad ng nanginginig na boses sa kabilang linya. 50 milyon. Sa luma at abandonadong bodega ng Velasquez sa pier. Ikaw lang mag-isa, Darian. Walang pulis. Isang maling galaw mo lang, sisiguraduhin kong hindi mo na makikita ang mga bastardo mong anak. Ibinaba ang tawag. Hindi na kailangan ng maraming salita. Isang tingin lang sa mga mata ni Darian. Alam ko na ang gagawin namin. Hindi niya ako iiwan. Hindi ko siya iiwan. Sabay naming haharapin ang huling bagyong ito. Nakatayo sa likuran namin si Doña Esmeralda. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng papel. Ang kanyang kayabangan ay naglaho, napalitan ng isang takot na ngayon lang niya naramdaman. Ang digmaang sinimulan niya ay nagbunga ng isang bangungot na hindi niya kayang kontrolin. Ang biyahe patungo sa pier ay ang pinakamahaba at pinakatahimik na biyahe sa buong buhay ko. Ang tanging maririnig ay ang ritmikong paggalaw ng windshield wiper na pilit na nililinis ang hamog sa salamin at ang malakas na kabog ng aming mga dibdib. Pagdating namin doon, ang amoy ng maalat na hangin at kalawang ay sumalubong sa amin. Ang bodega ay isang malaking kalansay na bakal na nakatayo sa gitna ng kadiliman, binabantayan ng mga alon na humahampas sa mga haligi sa ilalim nito. Pumasok kami sa loob. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa ilang nag-iisang bumbilya na nakabitin sa mataas na kisame, lumilikha ng mahahabang anino na tila mga multong sumasayaw. Sa gitna ng malawak na espasyo, nakatali sa isang upuan ang aking kambal. Takot na takot sila. Ngunit nang makita nila kami, isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa kanilang mga mata. Nakatayo sa kanilang likuran si Luna. Ang kanyang itsura ay mas masahol pa kaysa sa huli naming pagkikita. Ang kanyang mga mata ay mailap at galawgaw, tulad ng isang hayop na nasukol sa isang kulungan. Ang pera? Tanong niya. Itinutok ang isang maliit at makalawang na patalim sa leeg ni Jacob. Nandito, sagot ni Darian. Itinataas ang isang itim na briefcase. Pakawalan mo ang mga bata, Luna. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng gusto mo. Isang baliw na tawa ang kumawala kay Luna. Lahat ng gusto ko? Alam mo ba kung ano ang gusto ko, Darian? Ang gusto ko ay ang buhay na ninakaw sa akin ng kapatid ko. Dapat ako ang nasa tabi mo. Dapat ako ang minamahal mo. Pero ano ang ginawa niya? Inahas niya ang lahat, pati ang mga anak na dapat ay sa akin. Hindi mo sila pag-aari, Luna. Sigaw ko. Ang bawat salita ay puno ng galit na naipon sa loob ng 5 taon. Hindi mo alam kung paano maging ina. Ang alam mo lang ay manakit at kumuha. Tumahimik ka, bulyaw niya sa akin. Wala kang alam. Buong buhay ko, ako ang nagbibigay. Ako ang nagparaya. Ibinigay ko ang tuition fee ko para sa'yo. Utang mo sa akin ang buhay mo, Lucy. Kaya dapat lang na ibigay mo sa akin ang mga anak mo bilang kabayaran. Sa gitna ng kanyang pagwawala, hindi niya namalayan ang dahan-dahang paggalaw sa mga anino sa paligid ng bodega. Ang mga pulis na palihim na tinawagan ng assistant ni Darian kanina ay nakapalibot na. Isa sa mga kasama ni Luna ang nakapansin dito. Sa kanyang pagkasindak, naitulak niya ang isang mataas na estante na puno ng mabibigat
at kinakalawang na mga piyesa ng makina. Ang buong istruktura ay umuga na parang isang higanting malapit ng bumagsak. Ang mga bakal ay lumikha ng isang nakakakilabot na tunog habang unti-unting gumigiwang. At ang direksyon ng pagbagsak nito ay diretso kung saan nakaupo si Jacob. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Isang iglap. Nakita ko ang paglaki ng mga mata ni Darian. Wala na siyang oras mag-isip. Tumakbo siya. Hindi palayo, kundi pasalubong sa panganib. Papa! Ang sigaw na yon ay sabay na nagmula sa bibig ni Jacob at Jason. Sa unang pagkakataon, itinulak ni Darian ang upuan kung saan nakatali si Jacob. Inilayo ito mula sa daraanan ng mga bumabagsak na bakal. Ngunit wala na siyang oras para iligtas ang sarili niya. Ang isang malaking blok ng metal ay bumagsak mula sa itaas at tumama ng buong lakas sa kanyang likod. Isang mabigat na kalabog ang yumanig sa sahig na semento. Walang sigaw, walang daing. Tanging ang katawan ni Darian na bumagsak sa lupa, walang malay. Ang tunog na yon ang bumasag sa lahat. Sumugod ang mga pulis. Si Luna, na natulala sa kanyang kinatatayuan, ay hindi na nanlaban. Hinayaan niya lang na pusasan ang kanyang mga kamay. Ang kanyang mga mata ay blangkong nakatingin sa katawan ni Darian. Ang kanyang kasakiman ay nagwakas sa isang trahedya. Tumakbo ako. Nilampasan ko ang mga pulis, ang umiiyak kong mga anak, at ang natulirong si Luna. Ang tanging nakikita ko ay ang lalaking nakahandusay sa sahig. Lumuhod ako sa tabi niya. May dugo sa kanyang labi. Darian, hagulgol ko. Hinahaplos ang kanyang mukha. Darian, kumising ka. Parang awa mo na. Ipinikit ko ang aking mga mata at idinikit ang aking noo sa kanya. Ang init ng kanyang balat ay unti-unting nawawala. Ilang sandali pa, naramdaman ko ang pagdating ng mga mediko. Dahan-dahan nila siyang inilagay sa isang stretcher. Habang isinasakay nila siya sa ambulansya, ang tanging maririnig sa buong pier ay ang walang tigil na pag-ugong ng sirena na tila isang sigaw ng pamamaalam. Sa ospital, ang puting pasilyo ay naging saksi sa aking walang katapusang paghihintay. Nakaupo ako sa labas ng emergency room, hawak ang malamig na kamay ni Darian. Ang kanyang mukha ay payapa, ngunit ang monitor sa kanyang tabi ay nagpapakita ng isang laban na hindi namin nakikita. Ang pantay at ritmikong tunog mula sa heart monitor, ang tanging kumakapit sa akin sa pag-asa. Tinlady, bulong ko sa kanyang tainga, habang ang aking mga luha ay pumapatak sa aming magkahawak na kamay. Nakalimutan ko na ang lahat. Pinapatawad na kita. Bumalik ka lang sa amin. Habang binibigkas ko ang mga salitang iyon, ang pantay na tunog mula sa monitor ay biglang nagbago. Naging mabilis ito at hindi regular. Isang senyales ng panganib na nagdulot ng pagtigil ng aking paghinga. Ang mga oras na lumipas sa labas ng emergency room ay tila isang walang katapusang pagsubok. Ang bawat pagbabago sa tunog ng monitor ni Darian ay nagbibigay ng matinding kaba sa aking dibdib. Naramdaman ko ang paglamig ng kanyang kamay sa aking mga palad. Tanging ang aking panalangin ang nagbigay sa akin ng lakas upang kumapit sa pag-asa. Nang maramdaman ko ang isang marahang paggalaw, dahan-dahan kong inangat ang aking ulo. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nakabukas, pinipilit makita ang liwanag. Darian, bulong ko, ang aking boses ay basag sa pagod at pag-asa. Unti-unting gumuhit ang isang mahinang nanggiti sa kanyang mga labi. Lucy! Ang pagbanggit niya sa aking tunay na pangalan ay parang isang himig na matagal nang nawala. At ngayon ay muling narinig. Buhay ako. Ang mga salitang yon ay sapat na upang bumuhos ang aking mga luha. Hindi luha ng kalungkutan, kundi luha ng matinding kaligayahan at pasasalamat. Lumapit ang kambal, kasama si inay na umiiyak din upang yakapin ang kanilang ama. Sa sandaling iyon, ang puting kwarto ng ospital ay napuno ng init ng pagmamahalan. Sa mga sumunod na linggo,
Unti-unting gumaling si Darian, ngunit hindi lang ang kanyang pisikal na katawan ang nakabawi. Ang kanyang puso at isip ay tila muling isinilang. Walang amnesia. Naalala niya ang lahat. Ang panloloko ni Luna, ang aking pagtakas, ang bawat kasinungalingan at ang bawat sakit. At kasabay ng pagbabalik ng kanyang alaala ay ang matinding pagsisisi. Patawarin mo ako, Lucy. Wika niya isang hapon habang magkasama kami sa hardin ng ospital. Ang kanyang likod ay may benda pa, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin ng buong katapatan. Nabulag ako. Pinaniwalaan ko ang kasinungalingan at hindi ko nakita ang tunay na ikaw. Ang sakit na ibinigay ko sa'yo, hinding-hindi ko na yon babalikan. Matagal na kitang pinatawad, Darian. Sagot ko, hinawakan ng kanyang kamay. Ang aking mga daliri ay humaplos sa kanyang mga kalyo na nagmula sa pagkukumpuni niya ng aking van. Ang pagmamahal ko sa iyo ay totoo at iyon ang nagpatuloy sa akin. Ang importante, natuto tayo. Si Luna ay nahaharap sa matinding kaso ng kidnapping, blackmail at illegal gambling. Dahil sa pagwawala niya sa bodega, naisiwalat niya ang lahat ng kanyang kasamaan sa harap ng mga pulis. Ang kanyang kinabukasan ay nakasulat sa likod ng mga rehas. Para sa akin, hindi na ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa hustisya, hindi lamang para sa akin, kundi para sa mga anak ko. Para kay Doña Esmeralda, ang karma ay naging mas malupit pa sa kulungan. Nang malaman niya ang tunay na pagkatao ni Luna at ang pagtataksil nito sa pamilya at ang katotohanan na si Lucy ang tunay na ina ng kanyang mga apo, nagkaroon siya ng mild stroke. Hindi siya naparalisa, ngunit ang kanyang memorya ay nawala ng bahagya at ang kanyang matapang na pagkatao ay naglaho. Ngayon, nakatira siya sa isang nursing home, tahimik at malayo sa mundo ng kapangyarihan na minsan niyang pinamahalaan. Ang kanyang nag-iisang anak, si Darian, ay madalas dumadalaw, ngunit ang pag-ibig na inaasahan niya ay nanatiling isang alaala na hindi niya na maabot. Pagkatapos ng ilang linggo, nakauwi na si Darian. Ang mansyon ng mga Velasquez ay hindi na isang malamig na hawla. Ito ay naging isang tahanan. Isang araw ng linggo, nagising ako sa amoy ng kape at bagong lutong pandesal. Bumaba ako sa kusina at nakita ko si Darian na naghahanda ng almusal. Nagluluto siya ng pritong itlog at bacon. Habang ang kambal ay nakaupo sa counter, pinapanood ang bawat galaw ng kanilang ama. "Good morning, Mama!" Masiglang bati ni Jacob. "Papa made pancakes!" Dagdag ni Jason, ang kanyang bibig ay puno pa ng pagkain. Lumapit si Darian at hinalikan ako sa noo. "Good morning, my love. Umupo ka na. Tapos na ang almusal." Umupo ako sa upuan, pinapanood ang masayang tanawing iyon. Ang bahay ay puno ng tawanan at pagmamahalan. Ang mesa ay puno ng pagkain at ang aming mga puso ay puno ng kapayapaan. Ito ang pamilyang matagal kong ipinaglaban. Ito ang pamilyang matagal kong pinangarap. Nang matapos kaming kumain, kinuha ni Darian ang isang maliit na kahon na nakatago sa ilalim ng kanyang upuan. Lumuhod siya sa aking harapan, hindi sa gitna ng mga flash ng kamera o sa harap ng mga matatalim na tingin, kundi sa aming kusina, sa harap ng aming mga anak, sa isang simpleng umaga. "Lucy," panimula niya, ang kanyang mga mata ay nagniningning. "Sa lahat ng taong naglakas loob kong mahalin, ikaw ang pinakatotoo. Ikaw ang nagturo sa akin kung ano ang ibig sabihin ng pag-ibig at sakripisyo. At sa lahat ng kasinungalingan sa ating buhay, ikaw ang aking katotohanan." Binuksan niya ang kahon. Sa loob nito ay hindi isang malaking diamante, kundi isang simpleng singsing na may nakaukit na L at D. Isang singsing na mas mahalaga kaysa sa anumang yaman. "Lucy Calderon," pagpapatuloy niya,
Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Will you be my true Luna? Will you marry me? Again, pumatak ang aking mga luha. Niyakap ako ng kambal. Sumisigaw ng yes, mama. Yes. Tumingin ako sa kanyang mga mata. At sa oras na ito, walang anino ng kasinungalingan. Walang alingawngaw ng nakaraan. Tanging pagmamahal. Oo, Darian. Sagot ko. Oo, Darian. Mahal na mahal kita. Hinalikan niya ako. Isang halik na hindi nagmamadali. Isang halik na puno ng pag-asa, pagmamahal, at pangako. Ang amoy ng sinigang na niluto ko sa hapunan ay pumuno sa kusina. Ito ang amoy ng tahanan. Ito ang amoy ng pag-ibig na nagpagaling sa aming lahat. Isang taon na ang nakararaan mula nang muling magpalitan ng panata sina Lucy at Darian. Hindi sa isang grandeng simbahan sa Maynila, kundi sa isang pribadong seremonya sa tabing dagat ng Cebu. Ang huni ng mga alon ay naging testigo sa kanilang muling pagsumpa ng pagmamahalan at ang sikat ng araw ay nagbigay ng liwanag sa kanilang bagong simula. Ngayon, ang mansyon ng mga Velasquez ay hindi na isang malamig na palasyo, kundi isang tahanang puno ng init at buhay. Ang bawat sulok ay may bakas ng kaligayahan, ang amoy ng sariwang nilutong agahan, ang tawanan ng kambal habang naghahabulan sa malawak na hardin, at ang halimuyak ng mga bulaklak na itinanim ni Lucy sa gilid ng pool ay nagbigay ng kulay sa dating blangkong espasyo. Sa umagang ito, nakaupo ako sa beranda, umiinom ng kape, habang pinagmamasdan ng aking mga anak na nagbabasa ng libro sa ilalim ng mangga. Si Jacob, ang seryoso at malalim, ay abala sa isang encyclopedia, habang si Jason, ang masining, ay gumuguhit sa kanyang sketchpad. Sa tabi ko, nakaupo si Darian, hawak ang kanyang laptop, ngunit ang kanyang mga mata ay laging napapadpad sa amin, puno ng pagmamahal na ngayon lang niya natutunang ipakita. May meeting ako mamaya, sabi niya. Inilapag ang kanyang laptop. Pero magda-dinner tayo sa labas. Ipagluluto mo pa rin ako ng sinigang bukas, ah. Ang favorite ko. Ngumiti ako. Ang dating Darian na puro negosyo ay ngayon ay mas pinahahalagahan ang mga simpleng bagay. Mas maingat siya sa kanyang mga salita. Mas mapagmahal at higit sa lahat, mas maligaya. Natuto siya mula sa kanyang mga pagkakamali. At ang aral na yon ang nagpakumpleto sa kanya bilang isang tao. Siyempre, sagot ko. Paborito ko rin yon eh. Ang dating Lucy Calderon na takot sa sarili niyang anino ay wala na. Ngayon, ako si Lucia Velasquez, isang ina, isang asawa, at isang babaeng may sariling karera at pangalan. Ang munting panadero ay lumago na at naging isa sa mga pinakatanyag na bake shop sa bansa na may mga branch sa iba't ibang syudad. Sa pamamagitan nito, nakatulong ako sa maraming batang kapuspalad, nagbigay ng pag-asa at inspirasyon. Ang aking pagpapagaling ay hindi lamang dahil sa pagmamahal ni Darian, kundi dahil sa pagtuklas ko ng aking sariling lakas at kakayahan. Ang kaligayahan ko ay hindi nakasalalay sa kung sino ang kasama ko, kundi sa kung sino ako bilang isang tao. Ang tungkol naman sa mga nagdulot ng sakit sa aming pamilya, nagkaroon sila ng kani-kaniyang kabayaran. Si Luna ay nanatili sa kulungan. Ang kanyang kaso ay naging usap-usapan sa buong bansa. Ang kanyang dating kasikatan ay napalitan ng kahihiyan at pagkasuklam. Walang bumibisita sa kanya. Ang lahat ng kanyang pangarap na maging mayaman at malaya ay naglaho, napalitan ng malamig na rehas at walang katapusang pag-iisa. Ang kanyang kinabukasan ay ang resulta ng kanyang mga piniling masamang landas. Si Doña Esmeralda ay nanatili sa nursing home. Bihira siyang makilala ang kanyang anak, si Darian, at ang kanyang mga apo. Ang kanyang isip ay nanatiling malabo, at ang kanyang dating kapangyarihan at pagmamataas ay naglaho na. Ang kanyang mansyon ay binenta,
At ang proceeds nito ay ipinagamit sa Velasquez Foundation para sa mga charity works. Minsan, sa mga bisita ni Darian ay may mga sandali siyang lilitaw, ang dating matalas na tingin. Ngunit mabilis din itong maglalaho, napapalitan ng isang malungkot na pagkalito. Ang kanyang buhay ay naging isang paalala na ang kayabangan at kapangyarihan ay hindi kailanman magbibigay ng tunay na kaligayahan. Tiningnan ko ang aking mga kamay. Ang mga kamay na dati ay magaspang, ngayon ay malambot, ngunit may bakas pa rin ng pagod. Ang mga kamay na ito ang nagluto, naglinis, at nagbuhat ng lahat ng hirap. Ngayon, ang mga kamay na ito ang humahawak sa aking mga anak at sa kamay ng lalaking nagmamahal sa akin ng totoo. Pinikit ko ang aking mga mata. Dinadama ang mainit na sikat ng araw sa aking muka at ang simoy ng hangin na humahaplos sa aking balat. Ang amoy ng sariwang pandesal mula sa kusina, ang aroma ng kape sa aking tasa, at ang matamis na halimuyak ng mga rosas sa hardin ay nagbibigay ng kapayapaan sa aking kaluluwa. Nahanap ko na ang aking kapayapaan. Nahanap ko na ang aking pagpapatawad. At nahanap ko na ang aking sarili. Ang tunay na Luna, hindi ang anino, kundi ang babaeng nagbibigay ng liwanag.